Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong anak ni Rodante Marcoleta. Kung natatandaan nyo guys, hindi niya na kinahihiya, okay? Na sinabi niya, ibigay na natin, i-give up na natin yung KIG o yung Kalayaan Islands Group. Diba? Traidor na traidor. Now, ito na namang anak ni Rodante Marcoleta, kahapon ay binanatan niya si Commodore J. Tariela at yung mga senador na nagdedepensa ng ating West Philippine Sea. Walang hiya. Hindi pa na, nung sabi ng mga matatanda, yung mga traidor at mga makapili ay meron pang bayong sa ulo. Pero ngayon, wala na. Hindi, kitang-kita mo na kung sino yung mga traidor at mga makapili dito sa ating bansa. Okay? So pag-uusapan natin tong statement niya at ayon dito sa post ng balita, okay, .com, kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. Sila yung unang lumusob o kaya ibala nyo sa kanyo. Tignan natin ang tapang nila. Parehong-pareho sila ng tatay niya, no? Di ba? Ang galing, no? Ewan ko ba, abogado ba to? O kung abogado man tong tao na to, nakakahiya bilang isang abogado. Itong kanyang statement ay ad hominem. Di ba? Kumbaga, walang kwenta, walang sustansya yung binabanat niya. Okay? So, hindi natin ito papagpalagpasin kasi mga ganitong statement na to ay parang mas dinedepensahan mo pa yung bansang nananakop at binabaliwala mo lang yung mga public officials na talagang nagtatanggol sa West Philippine Sea. Okay? O sige, punta tayo sa kanyang Facebook post. So dito nakita natin yung kanyang actual na buong statement, guys. Babasahin natin 'yan and isa-isahin natin kasi mahirap sa mga politikong ganito nagyayabang, akala mo matalino, eh statement mo pa lang wala nang kwenta, di ba? O sige, sabi na dito, yung first part, okay? Yan. Ibala na daw sa kanyon, tingnan natin yung tapang nila. At at kapag pinauwi ang daan-daang libong OFW natin mula sa China at nagpulat ang mga Chinese investors dito sa bansa, singilin natin yung mga ulupong na ito. Imagine mo so, nagsabi siya ng ulupong. Itong utak ni Paulo Marcoleta, ang galing. At ito ang papakain at tustos sa mga mawawalan ng trabaho, maging ang pamilya nila, hindi kayo totoong pro-Philippines. Aba, naninisi pa. Kaya kayo ang traidor. Aba, ang galing ni Paulo Dahil sa kayabangan nyo, nilalagay nyo ang alanganin ang mga Pilipino. Aba, okay, sige. How do we correct assert what is ours? Sa ngayon, walang iba kung hindi dialogo at diplomasya. Kaya ba natin silang talunin sa gera? Kailangan muna maging kasing yaman ng China ang ekonomiya natin para magtapatan natin o mahigitan natin ang kanilang hukbong sandatahan. Maging makatotohanan tayo, hindi natin ipaglalaban ang West Philippine Sea sa pagpapanggap, tapang-tapangan at pag-hashtag lang. Ginagawa lang ito, camping issue ng isang grupo. Huwag kayong magpapauto. O dapat tayong hindi mauto dito sa taong ito. Di ba? Itong statement na to guys, ginagago tayo ni Paulo Marcoleta. Okay? Ito, iisahin natin So, ang sinabi niya sa dito, okay? Itong actual statement niya na kung pauuwin daw yung mga OFW at magpula to yung Chinese investors, sisisihin daw doon sa mga ulupong
So, kung iisipin mong mabuti, 'yan ba'y mangyayari? Hindi, 'di ba? Hindi 'yan mangyayari kasi ang West Philippine Sea, ang pinag-uusapan dito ay yung teritoryo natin, okey? Ang OFW ay nagtatrabaho sila ng mabuti doon sa China at two different issues 'yan. Hindi sila the same, okey? At dapat sana hindi nito nilagay ni Marcoleta. At guys, ang Chinese investors, meron bang Chinese investors dito? Siguro meron, pero halos mga Chinese ang nakikita natin ng mga, nangki-kidnap ng kapwa nila Chinese doon sa Pogo, tatandaan niyo? May mga Chinese Pogo workers, okey? Tapos may mga nagspispiya pa sa mga malalapit na, military katulad ng Subic. So, kung sasabihin nitong ulupong na 'to na si, Marcoleta na mag-pull out yung investors, wala namang problema. Eh, hindi naman tayo nakaka-benefit sa mga ginagawa nila. Oh, tapos sasabihin niya, tayo pa daw ang traidor? Aba, parang ikaw yung mas traidor. Kasi itong statement niya, ito po ang gawain ng China, okey? Sasabihin nila nga, "Eh, hindi natin kaya yung China kasi malakas sila, bla, bla, bla." So, 'wag na tayong ano, 'wag na tayong makipag-away. Ibigay na lang natin yung ano, yung Kalayaan, Islands Group, nung sabi ng tatay niya, tandaan niyo 'yun, 'di ba? Oh, 'yun, pinagpiyepestahan na 'tong si ano, Rodante Marcoleta na okey lang sa kanya ibigay yung ano, i-give up yung, Kalayaan Island Group, 'di ba? Oh, 'yan, pagtataksil 'yan, 'yan ang traidor sa ating bansa, okey? Tapos ano pa, sino actually kakayabangan daw natin, eh, itong tao na 'to, ito pa yung mayabang, ito pa yung manliliit. Kasi hindi naman kailangan manggiyera sa China kung puwede naman lang na umalis na sila. Eh, hindi naman nila teritoryo ito, napakalayo sa kanilang EEZ. Tapos itong statement niya, eh, sasabihin niya mayabang tayo kasi dinidepensahan lang natin yung ating mga kababayan. Eh, paano naman kayo? Kayong mga, kaalyado ng Duterte, eh, hindi niyo man lang maipagtanggol yung mangingisda natin, mga coast guards natin, tapos ito pang statement na 'to, ay yung ibibigay niyo sa mga Pilipino. Kayo ang nang-uuto, okey? O, so punta tayo sa baba. How do we correctly assert that what is ours? Nasa ano na, eh, nasa international law na. Atin na 'yon, okey? Oh, itong sinabi niya pakikipagdialogo at diplomasya, ang dami na nating diplomatic complaints sa mga Chinese. Ano nangyari? Wala. Kasi alam nila na kayang-kaya nila yung Pilipinas. So, kahit anong pag, diplomatic, complaint mo sa kanila, wala pa rin. Over 200, ayon sa DFA. Oh, kaya ba natin talunin? Again, hindi naman nakikipaggiyera, okey? Dinedepensahan lang natin kung anong atin, okey? Oh, mas maigi po na dapat itong si Marcoleta ay suportahan ang ating mga coast guards, mga bigyan ng, siguro magpasa siya ng bill para patibayin natin ang ating mga, ah, yung coast guard natin tsaka yung ating, navy, 'di ba? Kaysa sa puro lang salita, tinitira mo pa yung kapwa mo Pilipino, minamaliit mo pa yung West Philippine Sea.
'Di ba? Oh, maging makototohanan tayo. Oh, parating lang yung ano yung ginagawa niya ni Paulo Marcoleta. Natin may paglaban ng West Philippine Sea sa pagpapanggap, tapang-tapangan. Ang pagiging matapang, lalabas yan kung kailangan natin. Especially kung sinasakop tayo ng isa sa mga nangbubuli dito sa ating reliyon. Okay? At wag magpauto, dapat wag tayong magpauto sa mga Duterte at sa mga kalyado nila. Kasi sila mismo, pinaparot nila kung anong taktika ng China. Okay? So, itong statement na sinabi ni Marcoleta, guys, kung yung titignan nyo, kaya ba natin talunin yan? Nangyari na yan sa panahon ni Duterte. Ito, papakita ko sa inyo. Dito, pakinggan nyo. We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa inyo. And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. Wala siyang magawa kasi okay lang sa kanyang pabayaan ng West Philippine Sea para makuha ng China yung iba't ibang isla at mag-dredging at gumawa ng artificial island. Yan ang tinatawag nating defeatist or defeatism. Kumbaga, kung ito yung frequent na ginagamit ng mga Duterte na para ipakita sa mga Pilipino yung perception na hindi natin yung kaya yung China kasi mahina tayo. Pero again, hindi natin pinag-uusapan dito yung hindi natin kaya. Meron tayong mga kaalyado. Ang pinag-uusapan dito, yung West Philippine Sea ay hindi po ito sa China. Ito po ay napatunayan na sa Pilipinas. At dapat bilang isang Pilipino, bilang mga Pilipino tong mga traidor na to, hindi na to mga Pilipino eh. Dapat ang ginagawa nila ay protektahan at palakasin yung ating Coast Guard, 'di ba? Meron kang 6 years sana na ginawa para sa West Philippine Sea. Ang yaman daw ng West Philippine Sea natin, guys. Ang dami daw mga natural resources, gas. Nakakuha na tayo ng bagong natural gas doon na ginagamit na ngayon. So, sa mga ganitong dialogo, mga statements, dapat hindi tayo maniwala. Okay? Pag maniniwala ang mga ordinaryong Pilipino, sasabihin ito sa kanyang mga pamilya at eventually, wala. Magiging duwag. Kasi yan ang ginagawa nila talaga. Okay? So sana tandaan nyo to guys, itong tao na to, si Paulo Marcoleta. Okay? Hindi to talaga nakakatulong sa mga Pilipino. Kasi hindi lang siya, pati mga kalyado niya, nagsasabi ng ganong statements. Okay? So maging mapanuri tayo at sana hindi to manalo eh. Walang kwenta naman yung sinasabi niya kaysa sa tulungan niya yung mga Pilipino natin. Guys, yun na po. At kung meron po kayong suggestion, comment sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.